Kinestyon ng isang grupo ang constitutionality ng Bangsamoro Autonomy Act 85 dahil umano sa batas na ito, malaking pera ang natapya sa budget para sa edukasyon at iba pang sektor sa Bangsamoro Region. Yan ang ulat ni RR Tubise. Mabuhay ang Bangsamoro! Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang Save Bangsamoro Movement laban sa Bangsamoro Autonomy Act No. 85. Ito ang batas na naglalaan ng pondo para sa operasyon ng Bangsamoro Government. Ayon sa grupo, nilabag umano ng batas ang probisyon na nagbibigay ng pinakamataas na prioridad sa edukasyon. Sa proposed bill po na 32 billion ay binawasan po, tinapyasan ng 6 billion ang education sector. Naging 26 billion na lang. Ito po ay napakalaking kawalan. Binigyang diin ng grupo na nababawasan din ang pondo ng social services at agrarian sector. At ang nabawas na pondo ay inilipat umano sa mga pondong nasa diskresyon ng Chief Minister. 47 billion po out of 114 billion. So lahat ng 47 billion na ito, nasa control lahat ng Chief Minister. So yung transparency, yung accountability, yun po yung ating gustong i-clarify dito. Ito po, wala pong malinaw na patutunguhan, wala pong malinaw na detalye. Giit ng grupo, hindi politika ang kanilang hakbang kundi paghahanap ng linaw sa korte. Hindi naman kami mga politiko, kami po ay mga ordinaryong mga citizen. Let the court decide, let the court says ano ang sinasabi ng korte, yun po yung masusunod. Una, magpalabas ang Supreme Court ng TRO muna para hindi muna ma-implement ito. And then, of course, ang pinaka-main natin dito ay i-declare ng Supreme Court na ang BA 85 na ito ay unconstitutional. Ayon sa grupo, hindi lang ito usapin ng budget, kundi ng kinabukasan ng edukasyon ng mga kabataan sa Bangsamoro. Sa ngayon, nakatutok ang grupo sa desisyon ng Korte Suprema kung mapagbibigyan ang kanilang hiling na pansamantala o tuluyang pagpapahinto ng implementasyon ng batas. Yan ay matapos ang pagsusuri at pagdinig ng kanilang petisyon. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.